Paano kung pupusta ka sa loto tapos pag nanalo siya, ibibigay sa simbahan? Magandang tanong. Padel Tata! Padel Tata! Yes, oo, Halimbawa, sana ako ang manalo brother dyan to. Para ibigay ko sa simbahan. Actually, speaking of Lotto is legal yon dahil ang gobyerno ang ang daming nag-ambisyon ng mga Katoliko manalo sa Lotto. Pero alala ko lang yung isang istorya ng hari Brother John na ah, sabi niya, sus, Padre, pag mayroon pala akong 2 milyon, ang 1 milyon ibigay ko sa simbahan. Pero ngayon wala akong pira. Talaga? Sus, sana ni daan yung 2 kambing. Sabi ng pare, sinong kambing yung dalawa? Kasi nga, sa akin yung padre. Pwede ako, sa akin lang yung isa. Wag padre, dalawa lang yun. So, so, ang tanong is, Sis Elda ba yun? Brother, sige. Oh, galing ba kang Sis Elda ang tanong? galing sa kanya. Hindi yun masama dahil yung speaking of Luto is legal na kahit na pero hindi yun masama. Kahit pa yung tanong kaniya, tama naman tong sagot ni Brother Kenneth, pero ang simbahan kung magtanggap ng tulong, hindi naman yun justify na saan pa yung galing. Galing yun sa illegal o hindi. So, ang Diyos lang may alam. Diba? So, pag tinulong na heartily para makatulong sa simbahan, so, walang yan. Walang masama yun, brother. No, Tulong bro, na sa luto. yes. Magdadagdag po tayo doon, kapatid. Sige, Brother Angel, go ahead. Okay, dito sa check ko yung no. Yung dito sa Catholic Answers. Ang kasi diyan yung mayroong pinagbabawal diyan yung usury na tinatawag, no. Nasa Canon 1235. Yung ano ba yung usury? Yun yung yun yung mga nagpapatubong sobra-sobra, no? So, in other words, dun sa tanong yung sinagot ni Brad Kenneth din kanina, prohibits talaga yon yung galing kasi pagka galing sa nagpatubo ng usury, yun tinatawag na yun yung sobra-sobra pagpapatubo. So in other words, illegal yon, no? So hindi po pwede hindi po allowed ng Vatican yan at ng Holy See, hindi po pwede yung mga ganon na mga illegal na ibigay sa church. So in other words, that's illegal. So yung tanong kanina ni Sis Edna rin na galing daw sa mga masama, para si Robin Hood din, no? So in other words, si Robin Hood magnanakaw yan tapos ibibigay sa mga no. Pero ang tanong, anong kinabuti doon? Anong kinabuti mo? Ang dami mong pinahamak na tao tapos sabay binigay mo sa Diyos. No? So, kinokontra mo yung aral ng Diyos na huwag kang gagawa nito, huwag kang magnanakaw, huwag kang gagawa ng, di ba? Huwag kang gagawa ng masama. Tapos binigay mo pa sa kanya. So anong So syempre hindi lang alam ng church 'yon kung saan galing binibigay mo. So ang isa sa pinaka sagot diyan is yung usury. Ano usury? USURY, ibig sabihin ito yung mga nagpapautang ng sobra-sobra, no na mga 5656. Bawal na bawal po ng church yan. So church prohibits usury. So doon mo manggagaling yung illegal na pagpapatubo. So lahat na yan i-covers mo na. Doon po manggagaling sagot natin na yung mga illegal, yung mga masama, wag mo ihandog sa banal. Banal yan ang church eh. So kung galing sa masama yan, ikaw na mananagot sa Diyos eh. Pwede rin natin sakralihin eh. Dahil yung galing mo sa masama, binibigay mo sa banal eh. Palagay mo ba matutuwa si Lord, no? So kahit nga noon, bibigyan natin ng isa pang example. Kahit nga noon yung sa kay Moises pa lang noon yung ihahandog mo nga wala dapat blemish eh. Ibig sabihin walang kapintasan nga yung ihahandog mo mga tupa, walang sakit. In other words, malinis.
So ang ibibigay mo sa malinis na church, malinis banal na simbahan, galing sa marangal at malinis na pinanggalingan, kapatid. So yun po yung basihan natin para sabihin natin, hindi po pwede yun. Hindi tatanggapin ng Diyos. Pero siyempre, wala tayo pong magagawa. Hindi naman alam ng mga kaparian. Pero yun. So binabase natin doon sa mga ibang katuruan, ipapasok natin po yun talagang. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos dahil galing sa masama, kapatid. Yun lang po. Okay. Ate Edna, okay na ba yun? Nalito tuloy ako. So, yung tinatanong about dun sa galing sa loto, okay na yon. Hindi nga din. Sabi ni ano. Ni... Hindi, yes, that's yung sa lot, yung po yung, sorry, yung sagot ko kanina, yung pong unang tanong, yung sinagot ni Brad Kenneth din kanina, dinagdag ko lang ho yun. Ngayon, dun sa loto pala, dun sa loto naman, well, about gambling kasi tandaan po natin, ang katikisim natin, ang turo, okay lang yung mga ano yan games of chance, okay? Ang tawag dyan ng katikisim natin. Game of chance is just like nag-aano ka lang, no? Katulad ng mga charity works. Hindi natin alam kung game of chance in loto dahil marami na ding nauubusan ng pera sa loto. Ang sabi sa katikisim natin, as long as hindi napapahamak yung basic needs ng pamilya mo, basic needs mo, at yun ang pinag-aano mo na loto, hindi masama. Ngayon, kung nanalo ka, medyo ang dami na nag-offer sa sa church. So, kung consider na hindi siya game of chance lang siya, pwede po yun, no? Pero nasa tao yun may nag-aabuso pa rin kahit pa 20-20 lang yan. Marami na pong naano dyan sa loto, no? Minsan yung isa bumibili siya ng ticket, maabot ng 5,000 to 10,000 a month, yung per month niya. So nagiging na yon, no? Excessive na yon, na expenses sa hindi na game of chance yun, sugal na yon, no? So kumbaga Angel. kasi yes bro. Dadagdag lang ako. Ano ba talagang pinakatanong mananalo sa loto? Tapos Yung pinanalo niya yata Ang tanong is pupusta sa loto para pag manalo, ibibigay sa simbahan or itutulong sa ministry. well, depende kung talagang yun ang intention. Kasi magbabase tayo sa intention. Kung talaga yun ang intention niya, well, ma-consider yun. Kasi yun ang gusto niya tumulong sa church. Baka ibigay yung way na yun. Tandaan natin sa gospel, yung isang tax collector na mayaman na, sabi di ba nagtanong siya kay Christ, sabi niya, Guro, paano ba ako makakapasok sa langit? Sinabi ng God sa kanya, lahat ng nakolekta mong tax, ibigay mo sa mga mahihirap. Nung binigay niya lahat, ginawa niya lahat ng yaman niya, binigay niya doon sa mga mahirap, anong sabi ng Panginoon? Ang kaligtasan ay dumating sa bahay na to. So, pwede rin pala, basta gawin nating naayon sa ating intensyon. Yun ang intensyon ng mayaman na nagtanong kay Jesus gusto niyang mapuntang langit. Nagtanong siya, ano bang pwede kong gawin para makapasok sa langit? Ang sinagot ni Jesus sa kanya, kunin mo yung mga nakulikta mong tax, ibigay mo sa mga mahihirap. Ginawa niya. Ano sabi ng Panginoon? Ang kaligtasan ay dumating sa bahay na to. So in same manner, kung yun ang intensyon ng tao na gusto makatulong sa church, try niyang itaya ang loto. Kasi chances of winning, ayon sa simbahan, hindi naman siya kasalanan. Sinabi na nga ni Bro Angel, hindi kasalanan pag tumaya ka na para bang tumaya ka lang parang chance lang papang nag-aano ka lang ng chance na baka manalo ka, hindi mo galing magsugal. Ayon kasi sa tanong, intention niyang tumulong sa church, kaya tumaya ng loto. Yun ang intention niya, kaya tumaya siya ng loto, din tumama. Ibinigay niya yung yung napanalunan niya. So hindi siguro kasalanan yun. Kasi according sa kanyang intention ayos mo ta. Ang masama kung hindi niya ibigay, manalo siya. Ayun nga, according sa intention. Doon talaga tayo sa intention. Kung intentionally talaga yun ang kalooban niya na kaya siya tumaya sa loto para makatulong sa church, then it should be gawin niya yung intention na yun. Dahil kung hindi, ay
parang ano lang siya, parang nag-promise siya kay God na walang kabuluhan, na ayaw naman ng Diyos yan. No, sabi nga niya sa pakibasa nga mo Bro Jando, yung Ecclesiastes 5:6 Bro Jando, sa magandang balita Biblia bro. Ecclesiastes 5:6 sa magandang balita Biblia. Ito yung ating mababasa, no, sa 5:6. Ito. Sabi ganito, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung So magka- hindi, okay na yun Bro Jando. So hindi pwede yung sinabi lang niya na tutulong sa church, kaya tataya halimbawa, Lord, gusto kong tumulong sa church, Lord, patamain mo ako ng luto. Ayun, biglang pinatama siya ng God kasi talaga sinubok siya ni God. Tapos di niya gagawin yung pagtulong. O yun ang sabi ng Diyos. Huwag kang magsalita, huwag kang mangangako sa Diyos tapos hindi mo pala gagawin. Dahil dyan, galit na galit ang Diyos. So doon tayo sa intention. Pero intentionally, no, balik kayo sa gospel, isang tax collector yun ha. Ang pangungulikta ng tax, talagang kasalanan yan. Lalong-lalo na sa panahon ng mga Hudiyo, na tawagan nila niyan public sinners. No, so nung nagtanong siya sa Panginoon, paano ba ako makakapasok sa langit? Simple ang sinagot ng Panginoon. Yung mga nakulikta mong tax, ibigay mo sa mga mahihirap. Nung ginawa niya, sinabi ba ng Panginoon na galing man yan sa tax, hindi ka pa rin pwede sa langit? Hindi. Sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay natanggap sa araw na ito, sa pamamahay na ito. So, ganun lang siguro, Ate Edna, it depende sa Ayan. intensyon ng nagtanong. Eto na Bro John Ray, exact sagot ni Father Kale, no, sa your Catholic answers. If I donated from gambling winnings, eto na. Is it acceptable to the church? Ayan. So as to what Catholic parish might do if it is offered donation from gambling winnings, sabi nito ni Father, siguro may sa US to, no? Sabi niya, I would gladly and gratefully accept. So, halimbawa, mayroon sa parish niya, no? Na galing sa lotto or something yan. So, ang sabi niya rito, so at least ito, galing sa authority of the church, si Father, wala siya exact na sinabing ano, no? Wala siya exact sinabing, ang sabi niya, yung catechism na sinabi ko sa inyo kanina, na yung pagsusugal, hindi siya bawal. Gambling is not forbids, but wag siyang ano dun sa yung tulong ng simbahan, magsosobra dun sa pangangailangan ng pamilya mo at pangangailangan mo. Now, if you won the gambling donation naman, sabi nito, in fact, there is precedent in 2016, sabi niya, someone who had won $100,000 in the Massachusetts States lottery, ito eksakto, lottery, donated those winnings anonymously to St. Anthony's Shrine. So nag-donate daw siya, na pinanalulan niya sa loto, nag-donate siya sa St. Anthony's Shrine, run by the Franciscan in downtown Boston. So ito daw sa Franciscan naman to, tinanggap, alam nila, galing sa loto, tinanggap naman, pero the shrine provides a variety of social services. And this priest announced that the money would be used for purchasing Christmas gift, needy children, food donation. So, yun, accepted naman ayon sa At Catholic saka, answer, no? tandaan natin, Bro Angel, Accepted naman siya. ang simbahan, tumatanggap yan taon-taon sa PCSO PCSO, yes. ng donation. Kaya, walang problema yun. As long as mabuti lang yung donation. Ang pinaka main point natin dito, Sis Edna, no, sa mga nakikinig ngayon, the main point is yung pinanggalingan nun, yung pagsusugal mo or pagtataya mo na loto na hindi affected, ma-affect yung basic necessity, sabi ng church, nung pamilya mo at ikaw. So kumbaga game of chance lang. So there's no kasi nga even Vatican, alam mo mayroon silang mga investment din yan sa Vatican. May mga interest yan. So mga malilit na interest lang. Huwag yung usury, yung sobra-sobrang interest din. Yung sugal ganun din. Make sure basic yung pag nanalo ka, wala siya nakalagay na forbids. So sine-check ko ngayon kasalukuyan, research ko. No, they are accepted yung mga galing sa lottery, especially galing sa gobyerno po 'yon. Sis Edna. Okay lang daw po 'yon. Basta
maganda intention. Sabi nga ni Bro Junry, maganda intention niya at hindi dun sa naubusan na siya ng pera at bigla siya nanalo at naapektuhan ng pamilya. No. Game of chance lang ang ginagawa niya, nanalo, he can donate to the church, si Sedna. Po sa mga kasagutan. Meron na pong